Tatapos na po yung mahal na araw, so pwede na hong bumira, magandang umaga po, Pilipinas. Luzon, Visayas at syempre Mindanao at sa ating mga kababayang OFW. Magandang buhay po sa inyong lahat, mga kababayan. Sa patuloy po na pagsuporta kay Tiger 99 at sa ating mahal na Presidenteng Bongbong Marcos, maraming salamat po. Sa mga nagla-like, nag-share at syempre doon sa ating mga followers. Ngayon, kung hindi ka pa naka-follow, baka naman. At syempre sa ating mga Talas senders, maraming salamat po. So ito na nga mga kababayan, meron po tayong dalawang topic dito. Pero syempre uunahin na po natin ang good news. Ayan mga kababayan Pilipino, napakagandang balita po nito. Ang sabi po dito sa Radyo Pilipinas, ayon kay Department of Human Settlement and Urban Development o yung DSUD, ang Secretary Jose Rizalino Acuzar, tuloy-tuloy na ang development ng ilang pambansang pabahay para sa Pilipino. Program or 4PH project sa Metro Manila kung saan ang ilan ay nasa advanced stage ng construction. Sa labas naman ng Metro Manila ay may mga aktwal housing unit na sa ilalim ng 4PH ang na-turn over. Wow! Na-turn over na. Kabilang ang sa Palayan at Bacolod, mga kababayan. Diyos ko naman. Etong presidenteng ito, etong administrasyon ni Pangulong Marcos, talaga naman talagang ginagalingan mo masyado, Pangulo, ikaw. Kaya pilit kang pinapabagsak ng mga DDS kasi ayaw nila yung ganyan, Pangulong Marcos. Hindi sila magkakapera dyan. Ang gusto kasi nila yung may pumapasok sa kanilang bulsa, nagaling sa Pogo, ganon, China, ganon. Kaya pilit ka po nga pinapabagsak para nga naman ang umangat or di ka pumalit sa pwesto mo ay yung kanilang buhay na si Inday Sara Duterte na wala naman nung ginagawa. Diyos ko naman, wala kang ginagawa tapos magkakaroon ng mataas na trust rating at approval rating. Speaking of mga Duterte, mga babayan, kawawa naman itong mga Duterte o itong si Digong, mga kapatid, o yung kampo ng mga Duterte. Ayan mga kababayan, denied na naman, mga kababayan. Denied na naman. Ito po, galing po sa philstar.com. Ayan, ang laki-laki. Naka all caps po. Denied. The International Criminal Court Pre-Trial Chamber has rejected former President Rodrigo Duterte's legal team's request to restrict the victim verification process in its investigation into his war on drugs. Mga kapatid, na-denied na naman itong request na limitahan ang yung mga biktima ng EJK. Pero teka lang, wow naman. Saan kayo makakakita ng gano'n naman, mga kababayan naman? Ikaw yung tsumugi, ikaw yung hari-hari noon. Tapos ngayon, gusto mo, ikaw pa rin. Ngayong ikaw yung iniimbestigan, gusto mo, kayo pa rin ang hari. Gusto nyo, kayo pa rin yung masusunod. Oh my goodness. Pero ito kasi, mga kababayan, kasi yung sinasabi nila dyan, dapat daw may mga pasaporte, passport daw, at saka yung national ID. Oh my goodness naman. Tingnan nyo naman, mga kababayan, yung mga nabiktima ho ng EJK ni Rodrigo. Diba? Yung mga biktima ho talaga namang poorest of the poor. Kung ako, mahirap na po ako, mga kababayan. Kung ako po ay mahirap na, lalong-lalo na ho yung mga naging biktima. Diba? Kasi nga, tingnan nyo naman, mga kababayan, yung mga natsugi noon. Ko naman, yung pamilya ho nila.
Sa tingin nyo ho, mga kababayan, makakakuha ba sila or di kaya ma-afford ba nila kumuha ng passport? Kasi yun daw po yung gusto nila eh. Dapat yung mga ano daw, yung mga biktima or di kaya itong mga pamilya ng biktima ay dapat daw may mga pasaporte. Nililimitahan, mga kababayan. Ulitin ko po sa tingin nyo po yung mga pamilya ho ng biktima, ma-afford ho nila na kumuha po ng passport. Ulitin po natin yung salitang poorest of the poor. Instant na ikuha ho nila ng passport yan, ibili na lang ho nila ng pagkain nila yan, di tapos. Busog pa yung kanilang mga sikmura. At saka mga kababayan meron naman pong ibang mga di ba, mga pwedeng mga identification ID. Na pwedeng gamitin, like for example yung mga birth certificate o valid ID po yan. Pwede naman ho siguro yan. Hindi lang naman ho siguro pasaporte ang kailangan. At saka yung mga national ID. Ang tagal-tagal nga yung national ID. Aminin ko sa inyo, ako nga rin wala pa akong national ID Oh my goodness. Yung mga SSS, pag-ibig, bata, school record, hindi. Pwede na yon. Diba, mga kapatid, mga kaibigan, anak ng teteng naman, yan ang mahirap sa inyo Kala nyo kasi panghabang buhay na kayo ang hari, kayo yung masusunod, kayo yung ruler. Oh my goodness, no, it's not. Ngayon, kayo naman ang nasasadlak sa multo na ginawa ninyo. Anong pakiramdam? Sabi ng mga DDS, sabi ng mga iba, tanim ebidensya. What? Yan ang mahirap kasi kung mga kababayan, kung gawain nyo kasi, di ba? Kasi mga kapatid, gawain ni Duterte yan ilang beses na ba di ba, inamin naman ni Duterte yan, di ba? Sa isang video niya, na first, we planted evidence or intrigues, tapos blah 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 whatsoever. Pero sinabi niya yon, we, ulitin ko we or we. Ang tulit planting or planted evidence and make intrigues. Intriga ba? Gawain kasi nila yun, tapos takot kayong gawin sa inyo, ganon. Hindi naman ganon yung ICC. Diyos ko naman, itong kampo ni Duterte talaga. Kayo mga kababayan, ano po masasabi ninyo dito sa pagkaka-denied na naman sa request or sa kampo ng mga Duterte? Is it deserve or not? Mga kababayan, comment down below. And please follow, like, and share for more. Peace out.